Paano nga ba gamitin ang pag-transfer ng pera gamit ang GCash? Mapa-GCash Express Send man yan? O di naman kaya yung bank transfer dito sa GCash? By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Meron dalawang paraan sa pag-send ng pera dito sa GCash. Una, yung GCash to GCash transfer o yung send. Tap natin tong send. Merong Express Send, merong GCash padala. Yung GCash padala na tinatawag, available to dati kung saan pwede kang magpadala sa mga remittance center katulad ng Cebuana Luwilier or Villarica. Pero ngayon hindi pa siya available, kaya ang option lang natin ay itong Express Send. Kung saan, GCash user lang ang pwedeng padalhan. Ilalagay dito ang cellphone number ng GCash user na yon. Halimbawa ito, ilagay ang amount at i-tap itong next. Kung mapapansin nyo, merong nag-pop up dito na you're about to send money to a non-verified GCash user. Pwede kang mag-proceed sa pag-transfer nito, pero mas maganda na i-double check mo kung tama ba yung phone number na pinapadalhan mo. At dito sa bandang baba, mapapansin nyo na may protect your transactions for 30 days. Ibig sabihin kung sakaling na-scam ka pala dahil nagbayad ka or nagpadala ka ng pera sa GCash number na to, pwedeng makover up to 15,000 pesos ng insurance yung pinadala mo. Kasama na dyan yung mga fraudulent transactions o yung pangbubudol na ginawa sa'yo. Idagdag ko na rin pala very quick kung sakaling ang in-enter nyong number ay hindi pa pala registered sa GCash katulad nito, hindi makakapag-proceed sa pag-transfer. Tanging mga registered lang sa GCash ang pwedeng padalahan ng pera. So katulad nito, kapag nag-transfer ako sa panibagong GCash number na to, hindi na magkakaroon ng kahit na anong pop-up kasi verified GCash user to. At mapapansin nyo, merong phone number at pangalan sa bandang taas. Dito, magkakaroon kayo ng clue kung ito ba talaga yung taong pinapadalahan nyo ng pera. Para makapag-proceed, i-check lang tong confirm at i-send yung pera. By the way, kapag confirm na yung transaction, hindi na to pwedeng i-refund sa inyo ng GCash. Ang tanging paraan lang para mabalik sa inyo yung pera ay kung kakausapin nyo yung taong pinagpadalhan nyo nang hindi sinasadya. That's why, para hindi na magkaroon ng kahit anong hassle, i-double check na lang yung number bago mag-transfer. So yun yung sa Express Send, this time sa bank transfer naman tayo. Pwede mag-transfer locally sa BPI, BDO, kahit sa ibang wallet katulad ng Coins, Maya, Grab. Pwede rin naman international, pero sa ngayon hindi pa siya ganun ka-available. By the time na pinapanood nyo itong video na to, possible meron na at gagawa rin kami ng hiwalay na tutorial video tungkol dito. Pwede nyo i-check yung page or channel namin tungkol sa video tutorial specifically para sa international GCash transfer. Proceed tayo sa local. Ito yung pwedeng paglipatan ng pera, BPI, BDO, Metro Bank, basically, halos lahat ng local banks. I-search natin dito yung sa Maya. Andito siya, yung sa Grab, andito rin siya, yung sa Coins, ito rin siya. Pwede rin sa, halimbawa sa Land Bank, andito rin siya, o yung iba pang bangko. I-double check nyo na lang kung nandito bago mag-proceed. Halimbawa, pipiliin natin ay BPI. Pwede nyong i-enter na dito yung amount ang gusto nyong i-transfer. Sino ba yung owner nung bank account na yon? And then, yung account number. Halimbawa, ito yung account number. Pwede na tayo mag-proceed. I-tap natin tong send money. I-double check lahat ng info bago mag-proceed. By the way, sa pag-transfer from GCash to other bank or other wallet, may charge siya na 15 pesos. Kapag okay na double check na natin lahat ng info, i-tap lang tong I confirm at i-tap itong button na pay 25. Tap ko to. Hintayin ang code na ipapadala sa inyo ng GCash. Kapag in-enter nyo yung code na yon, mag-proceed na yung pag-transfer. So, bago nga naman kayo mag-enter ng code, pag-isipan nyo muna at dapat double check nyo na lahat ng details bago mag-proceed. At ito yung code na may receive natin. I-enter lang siya dito. At i-tap itong submit. Ihabol ko na lang din na kanina ang ginawa natin ay yung manual na pag-transfer or pag-enter ng mga information katulad ng account number and account name. Pero kung sakaling meron kayong QR code nung taong pagpapadalhan ninyo, pwede naman tayong mag-scan na lang. I-tap itong scan. At halimbawa, ito yung QR code na pagpapadalhan. Right away, kung mapapansin nyo, meron ng account name, account number, amount na lang ang kailangan i-enter. So, mapapansin nyo, mas madali kapag ini-scan. Also, mas ligtas din kumpara doon sa mga typo error, especially doon sa account name and account number. Kapag na-enter na yung amount, i-tap ulit tong send money, i-double check lahat ng info, at kapag okay na, pwede na mag-proceed, i-check itong confirmation, and tap pay.
And speaking of QR nga pala, pwede rin natin siyang gawin for GCash to GCash user. At hindi lang doon, kundi pagbayad na rin sa mga establishment. Katulad ng mga supermarket, convenience store at marami pang iba. So tap ko tong QR. Kung mapapansin niyo, pwede tayong mag-scan, pero pwede rin tayong mag-generate ng sarili nating QR. Tap ko tong generate QR. Ito yung sinasabi ko, pwede ka magbayad gamit yung QR code. Pwede ka rin makareceive ng perang padala. Tap ko tong receive money via QR code. At ito na yung QR code na pwede nating ipascan kung may magpapadala sa atin ng pera. Pwede rin natin itong i-share doon sa magpapadala sa atin. Pwedeng i-send tong picture na to o yung screenshot via messaging apps katulad ng Messenger, Viber at marami pang iba. And since mag-i-scan tayo para mag-transfer, tap lang natin tong QR at i-scan na natin yung QR code. So ganito yung pag-transfer. Mapapansin nyo, hindi na in-enter yung cellphone number sa GCash maging yung account name. Amount na lang, tap ko yung next, i-check ko tong confirm and then send 10 pesos. So, processing na siya at confirm na yung pag-transfer. Pag okay na, mas maganda na yung proof ng transfer. Katulad nito, i-screenshot nyo to, i-forward nyo to doon sa taong pinagpadalhan nyo ng pera, saying na napadala nyo na nga successfully. I-close lang natin to at sa transactions, makikita ninyo yung nabawas na pera sa inyo o yung ginawa nyo ang activities dito sa GCash, katulad ng pag-send money or yung iba pang transaction katulad ng pag-scan. So, yun yung GCash send at GCash transfer. Marami pa tayong dapat i-explore katulad nung sa international transfer. At kapag enabled na ulit yung GCash padala, i-explore din natin yan. Pwede nyo i-check yung page or channel namin kapag available na. Ipapublish namin yan very soon. And sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-share itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!